Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome to At Home with Mardy. Long before she stood beneath the bright lights of the palace briefing room, Claire Castro was already a familiar voice to many Filipinos. Sharp, steady, and unmistakably fearless. Mula courtroom hanggang radio booth, mula legal debates hanggang national conversations, she moved through each stage as if life were training her for something bigger. And now, as one of the most visible figures in government communications, Castro has become a character the public can quite ignore. Part lawyer, part storyteller, part guardian of the official narrative. Whether admired, questioned, or intensely debated, she remains one of the most intriguing personalities in today's political landscape. Pero sa likod ng podium at mga headline, may kwento siyang binubuo, puno ng unexpected turns, matapang na decisions, at ilang kontrobersyang lalong nagpasigla sa usapan sa buong bansa. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 facts about Undersecretary Claire Castro that reveal the woman behind the microphone and why she continues to capture the nation's attention. Number 1, Claire Castro's legal background plus academic credentials. Claire Castro completed her undergraduate studies in political science before pursuing her passion for the legal field. Nag-graduate siya cum laude ng law sa University of Santo Tomas, kung saan niya pinanday ang kanyang matibay na foundation sa legal theory at practice. Para mas palalimin ang kanyang academic profile, kumuha rin siya ng master's degree in law na nagdagdag ng specialization at lalim sa kanyang professional training. Number 2, from law practice to media to government communications. Bago sumali sa PCO, nagkaroon si Claire Castro ng diverse na professional career. Nagsimula siya bilang trial lawyer kung saan pinamunuan niya ang sarili niyang law firm at humawak ng iba't ibang legal cases. Dahil sa kanyang expertise sa law, pumasok din siya sa media industry bilang radio host at legal commentator sa mga platforms tulad ng DZMM at ngayon ay ibinabahagi niya ang kanyang insights sa sarili niyang YouTube podcast na nagbubuo ng connection sa pagitan ng law, media at public engagement. Number 3, appointed PCO Undersecretary in 2005 and became Palace Press Officer. Si Claire Castro ay opisyal nang nagsimula bilang Undersecretary ng PCO noong February 24, 2025. Kasabay nito, naitalaga rin siya bilang Palace Press Officer na nangangasiwa sa official media briefings at communications para sa palasyo. Number 4, not just a spokesperson and with legal aid and civic roots. Si Claire Castro ay may malalim na commitment sa public service at civic engagement na lampas pa sa kanyang role bilang spokesperson. Habang nasa law school, aktibo siyang nakilahok sa UST Free Legal Clinic. Nagbibigay ng legal assistance sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy niya ang advocacy na ito sa pamamagitan ng pangunguna sa legal aid initiatives bilang President ng Integrated Bar of the Philippines Chapter para sa Caloocan, Malabon at Navutas na nagpapakita ng kanyang dedikasyon na gawing accessible ang legal support sa komunidad. Number 5,
media savvy and digitally active, bridging law commentary and public outreach. Claire Castro is media savvy and digitally active, effectively bridging her expertise in law with public outreach. Bukod sa kanyang trabaho sa radio, inilunsad niya ang kanyang YouTube channel around 2020 na originally nakatuon sa legal education. Simula 2023, pinalawak niya ang content para isama ang political at legal commentary na ginawa siyang isa sa pinaka-digitally visible officials ng PCO at isang prominenteng boses sa pakikipag-engage sa publiko online. Number 6, Claire Castro retained as PCO press officer after agency shake-up in May 2025. In summer of 2025, nagkaroon ng malaking shake-up sa PCO at maraming political appointees ang nag-resign dahil sa request ng bagong leadership. Sa gitna ng exodus, si Claire Castro ang namumukod tangi. Hindi tulad ng iba, hindi siya pinatalsik. Noong July, formally na nakumpirma ang kanyang posisyon bilang PCO Press Officer, isang desisyon na personal na inaprubahan ni Acting PCO Secretary Dave Gomez sa pamamagitan ng Special Order. Siya ang naging una at hanggang noon nag-iisang political appointee na na-retain sa panahon ng transition. And number 7, Claire Castro plays a key role in government messaging, including on sensitive issues. As Palace Press Officer and Undersecretary, Claire Castro has become a central figure in shaping government messaging. She frequently steps into the spotlight to communicate official positions on major issues, from defending national decisions on defense and sovereignty, especially when they draw international attention, to clarifying policies and addressing controversies. Ang role niya ay hindi lang basta mastery ng facts, kundi kailangan din ng kakayahang i-navigate ang mga sensitive topics ng may precision at authority. After seeing how Claire Castro navigates some of the most sensitive issues in government communication, from defending policies to clarifying controversies, it really makes you think. So, here's my question for you. What do you think it takes to handle the pressure of speaking for an entire government with credibility and authority? Please comment down below. I'd love to hear from you. If you enjoyed this video and want more fascinating stories like this, make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you won't miss any of our future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Daghang salamat. Shout out to all my amazing viewers. Thank you so much for your comments and support. Reading your messages truly inspires me to create even more interesting videos. Your feedback really means a lot, and I'm so grateful to have you as part of my journey. Daghang salamat. Thank you very much for watching.
And according to Oprah Winfrey, you define your own life, don't let other people write your script.